Kamakailan ay nagbitiw ng salita ang ating President-elect na hindi na muna haharap sa mga press. Kaya para masagot ang tanong ng taong bayan, narito po ang ating mga kasama para tumanggap ng mga tanong mula sa inyo, sa mga manonood, sa telebisyon, tagasunod sa social media, mga kaibigan. Once again, please welcome President-elect Ronnie Duterte! President. President. Ay. Ayun. Bakit hindi po kayo pumasok sa... Nadala na ako doon sa isang programa na lagi na lang akong late tawagin. So, inagahan ko ng punta. Programa ko to, tapos malate pa din ako. Kawawa naman ako. Pero bago yan, I would like to tell all the people of the Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat. At narito po ako para sagutin ang mga tanong ninyo. Tandaan ninyo, change is coming to town. Parang Pasko lang yan. Santa Claus is coming to town. Mabuhay ang mga Pilipino. Thank you, President-elect. Dito. Alamin na natin ang tanong ng taong bayan. Ano ang unang katanungan? Okay. So, ito na. Okay, Mayor President, mula po kay Mark Masakupan, paano nyo daw po dinadala sa pang-araw-araw ninyong kagwapuhan ninyo? Uy, Mayor President. Alam nyo, yung mga ganyang question sa akin, walang ka-challenge yung tanong ninyo. Hindi ako mahirapan kasi araw-araw dala-dala ko yung mukha ko. Kahit saan ako magpunta, wherever I go, whatever we go to place, dala ko pa din ang mukha ko. Yung kagwapuhan ko, hindi ko ito iiwan sa bahay. Pag iniwan ko yung kagwapuhan ko, kahit sa inyong tao, gusto nyo ba yung lalabas kayo, wala kayong mukha? Ang pangit, no? Kaya lagi kong dala yung mukha ko sa kagwapuhan. Napakagandang sagot. At narito na po ang ikalawang tanong. Mula po kay Gelsano, totoo daw po ba yung kumakalat na issue na pag maganda daw po, 8 p.m. ang curfew? Pag hindi maganda pero sexy, 9 p.m. daw po. At pag hindi naman sexy at hindi rin maganda, walang appeal, 10 p.m. Paano naman daw po yung mga hindi maganda, hindi sexy at hindi po ma-appeal? Ano daw po mangyayari sa kanila? Magandang tanong, Ginoong Mayor President. Maganda ang tanong kasi maganda din yung nagtatanong. Thank you po, thank you. Thank you. Mga kaibigan, sinabi nga pag maganda, 8 p.m. yung curfew, pag sexy naman, 9 p.m., pag malakas ang appeal is 10 p.m. May kasabihan po tayong mga Pilipino. Sabi nga natin, ang kagandahan ay nasa labas lang, panglabas na kaanyuan. Kaya kung wala kang appeal at hindi ka maganda, huwag ka nang lumabas ng bahay para hindi ka makarpyo. Ganon kadali lang yan, ha? Maliwanag yan, ha? Yeah, salamat po sa impormasyon, Mayor President. At ngayon, para naman sa ikatlong tanong. Mula po kay Rain Rodriguez, Mayor President. Sandali. Pwede bang pag nagtanong kayo, pakitaas yung kamay? Kagaya mo, kakapiranggot ka, hindi kita makita. Sige. Saan ka? Okay, Mayor President. Tumayo ka. Tumayo ka. Nakatayo na po ako, Mayor. Okay. Magtanong ka ngayon. Okay. Mula po ito kay Rain Rodriguez. Bakit po kayo lagi o mahilig sa damit na checkered? Checkered? Wow, first time may tanong yan. Anong sagot po natin, Mayor President? Maganda yung tanong mo. Natuwa ako sa'yo kasi pareho tayo ng diction. Checkered din ang tawag ko dito. Kaya lagi akong naka-checkered, mga kababayan at the people of the Philippines. That's why I'm wearing a checkered shirt.
because para matakot sa akin ang masasamang loob. Para nang sa ganon, ipinaalala ko sa kanilang lahat. Hindi ko kayo tinatakot, pero I'm trying to tell to you that all the people, the Philippines, matakot kayo sa akin. Iwasan nyo yung kalokohan kasi pag hindi nyo ako tinigilan at hindi kayo tumino, ay toot! Yan ang matikman nyo sa akin. Diretso ko kayo sa kulungan para maalala nyo ang checkered ay korting rehas din ng kulungan yan. Pag ganon. Ikulong ko kayo. Napakatapang na sagot. At para naman po sa ika-4 na tanong. Mr. Mayor, President, dito po. Yan, pugi yan. Mula naman po Alam ito mo, kay... kamukha kita nung bata ako. Oo. Payag ka ba? Oo naman po. Kamukha kita? Payag na po. Gusto mo pang tumanda? Gusto mo? Mr. Mayor, President, mula po ito kay Kevin Javier. Kabilang po ba sa programa nyo sa kalusugan ng solusyon sa problema sa pagtaas ng bilang ng mga pusong nasugatan? Interesanteng tanong. Ano pong masasabi ng Mayor President? Napakagandang tanong yan. Tungkol sa mga pusong nasugatan. Alam mo, ang pusong nasugatan ay hindi naman ito nakakaapekto sa kalusugan ng tao. Tandaan natin yan, ha? Minsan, kaya nagiging sugatan ang puso ninyo kasi ginusto nyo yan eh. Hindi ko kayo masisi kung ang kagwapuhan ko ay masugatan din. Hindi ko kayo ganon talaga. Ginusto nyo yung ma-in love. Kaya bukod sa paghuhuli ko o na mga curfew na yan, bawal uminom sa kalye, bawal lang maglakad ng walang damit o walang saplot, bawal talaga yan. Yan din ay may mga pusong sugatan. Ewan ko lang, kung may magustuhan pa kayo, pag binawal ko pa rin yung mga pusong sugatan, tignan ko lang kung may masugatan pang puso dyan sa inyo. Sigurado wala nang masugatan na puso. Pakahusay na sagot, Mayor President. Isang revelasyon yan. Salamat po. At narito na ang ikalimang tanong. Sandali. Po. Ikaw ba nasugatan na ba yung puso mo? Hindi pa. Ako po. Hindi pa. Gusto niyo po ba nang sagutin yung ikalimang tanong, Mayor President? Bago ko sagutin. Ang puso mo ba ay sugatan o masaya ang puso mo? Sa ngayon po, na nakalagay po dito, the last time I checked, Mayor, ay napakasaya. Ayan, tama. Okay, nasa na ang ikalimang tanong? Mr. President, Yan, mula pogi po din. kay Ria Wanay, kuminis na po ba yung kanang pisngi nyo kakahawak? Paano naman daw po yung kaliwa, Mr. President? Matapang na tanong at nangangailangan ng matapang na sagot yan, Mayor President. Sige po. Kung anong pangalan nung nagtanong? Mr. President, Ria Wanay po. Lia Wanay. Ria Wanay. Babae lang si Lia. Pero kung naging lalaki ka, matapang yung tanong mo, suntukan na lang tayo. Hindi. I'm just joking. Kasi, kaya ko hinawakan itong pisngi ko para lagi ako dito nakahawak sa kanan para kuminis ito. Ngayon, huwag masyadong mainip. Lilipat ko din ito sa kabila para makinis na din yung kabila. Para pangit naman, tandaan ninyo, salamat sa mga anak. I love you. Salamat. Tingnan nyo ang itsura ko. Kung kausapin ko kayo, ganyan ang hawak ko. Mukha naman akong bakla niyan, ha? Ano ba yan? Salamat. Yan. Marami pong salamat at ito po ang susunod nating katanungan. Opo, mula po kay Olive Espinosa, napakalaking problema daw po nito. Paano niyo po mapapaluwang ang trapiko? Gusto ko pong madinig yan, Mayor President. Trapiko. Maganda yung mga trapiko. Yan ang topic talaga sa Pilipinas. Anong pangalan mo, Liiha? Ako po? Hindi, ikaw. Anong pangalan mo? Ikaw. Luisa Ignacio po. Luisa Ignacio. Ikaw pangalan mo. Opo. Nagtatraffic ka ba?
Gusto mo, bili kita ng helicopter? Joke lang. Ako, joke lang. Madalas akong mag-joke lang. Minsan, na-misinterpret ng mga tao yung joke ko. Joke lang. Pero pag ikot nyo dito, ang daming jokla. Sabihin ko sa inyo, 6 na buwan, sa loob ng 6 na buwan, nako, luluwag na yan kalye. Bibigyan ko kayo ng mga, hindi ko na kailangan yung mga special power, kilikili power, di na kailangan ng... Bibigyan ko kayong tip. Number 1 tips na bigay ko sa inyo. Kapag kayo alit ng bahay, kahit saan kayo magpunta, wherever you're going, wherever you do, there's something big waiting for you. Ang gawin natin, isama nyo yung inyong mga asawa. Para nang sa ganon, nakakainip ang traffic. Kung kasama ninyo ang asawa ninyo, hindi kayo mainip. Mag-away kayo doon sa loob ng sasakyan ninyo. Mag-away kayo. Pagkatapos, kung meron man kayong darating pang problema sa buhay nyo, pag-usapan nyo na rin, pag-awayan nyo na din. At least, hindi na kayo nainip, na-solve nyo pa yung problema ninyo. Ang susunod kong tip sa inyo ngayon, kailangan pag nagsakay kayo, mayroong mga sasakyan na ayaw magsakay ng iba, madamot ba? Isakay nyo yung mga friendship ninyo para mapuno kayo sa sasakyan. Para pag nainip kayo, bumaba kayo, tapos pag nag-go na, itulak nyong sabay-sabay yung kotse ninyo, matipid na sa gasolina, nag-exercise pa kayo. Ang susunod naman, maglagay ako ng mga big screen dyan sa mga stoplight na yan. Yung mga big screen, dahil ang tao mahilig sa mga video yan. So pag na-traffic kayo, pindutin nyo lang, mag-play ako ng pelikula o mag-play ako ng mga kanta, magkantahan kayo dan. Hindi kayo mainip. Pag andar ulit, stoplight ulit, hindi kayo mainip. Diretso-diretso yan, hanggang lumagpas kayo, hindi kayo maiinip. Tandaan nyo yan. Maganda, di ba? Very well said, Mayor President. And now, for our, I think, last question or next question. Meron pa ba? Ano po ang magiging tungkulin ni VP Simpleni sa inyong administrasyon? Sandali. Bakit po kayo andyan? Nag-volunteer na lang ako. Wala po kasi ako magawa. Wala namang binibigay na trabaho sa akin. Sandali. Yun po ba talaga yung tanong? Ito po ang tanong na pumasok. Bagamat nasa laylayan po ito ng listahan, marapat pong masagot. Mayor President. Sino ba yung nagtatanong niyan? Basahin mo nga. Ako po ang nagtanong, Mr. President. Dapat yung yung tanong manggagaling sa social media. Bakit parang personal ang tanong mo? Nasa social media po ito. Sigurado ka na sa social media? Opo. Message ko po sa sarili ko. Sandali po. Matinginan po muna natin to, VP. Mayor President, yes, it's on social media po. Okay. Nasa social media po. Since nasa social media, kailangan kong sagutin yan ang katanungan mo. Salamat po, Mr. President. Anong tanong mo? Ang katanungan ko po ay ano po ang magiging tungkulin ko sa inyong administrasyon? Ang magiging tungkulin mo sa aking administrasyon ay, gusto mo bang maging Vice President? Ako na nga po ang Vice President ngayon, pero wala pa po akong ginagawa kasi. Pero yun din ang ibibigay ko sa'yo. Magiging Vice President ka ng aking administrasyon. Okay ba sa'yo? Maganda? Salamat po. Salamat. Anong uling pangalan mo? Simpleni po. Simpleni. Okay. Salamat, Okay. Simpleni. Ikinalulungkot po namin na wala na pong oras para sa mga may gustong itanong. Pero sa mga gusto pa po magtanong, mag-post lamang sa Facebook o sa Twitter para mabigyan kasagutan ng mga nais niyong malaman. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Martin Paandar at kayo nanonood ng Itanong Mo kay Tuko.